Sige, si Edniel muna. Si Edniel muna lakay dahil ang Philippine National Police pinag-aaralang magpatupad ng signal jamming sa INC Rally for Peace. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. May statement tayo dun sa... Edniel. Teka muna, i-check nyo nga muna yung mga signal natin. Ayan, okay na. Edniel. Lakay at Sister L, kinumpirma ngayong umaga ng pambansang pulisya na pinag-aaralan din palang ipatupad itong signal jamming sa kasagsagan ng Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo, kung saan yung magiging sentro ay dyan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, director na ng Region 3 Police, pero siya pa rin tumatayong tagapagsalita ngayon ng PNP. Palaging opsyon itong magpatay ng signal kapag may katulad na major event. Pero nakadepende ito sa magiging security threat sa pagtitipon na ibabatay naman sa magiging assessment sa ground. Una nang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na paraan ito para matiyak ang seguridad sa mga lalahok sa event. Sa iwalay nating panayam, binanggit ni NCRPO spokesperson Police Major General Mirna Diploma na wala nakikitang matinding banta itong polisya sa INC Rally. Gayun din, magtutuloy-tuloy naman ang heightened alert sa Metro Manila hanggang sa mismong araw ng halalan sa buwan ng Mayo. Samantala, maliban sa 5,000 polis sa NCR na nakatoka sa pagbabantay sa INC Rally, tiniyak ng PNP na mayroong ding sapat na pwersang magbibigay seguridad sa mga parehong pagtitipon sa iba pang bahagi ng buong Pilipinas. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para lakay. Kumusta ang panahon dyan? Makulimlim ba? Ayan, buti hindi masyado mainit, ano? Dito tayo lakay sa Camp Crame, sa pinaka-PNP headquarters. Akala ko nasa Aguinaldo, nasa Quirino Grandstand ka. Ayan, yung ibang kasama natin lakay nandiyan sa Quirino Grandstand, pero just the same lakay, medyo maulap yung papawirim dito, bagamat wala namang mga pagulan. At nakahapon, kausap din natin yung Pag-asa, binabanggit nila posibleng ang ganito yung prevailing na panahon. Siguro, uulanin ng bahagya, pero wag naman sana. Lalo na dyan sa area ng Quirino Grandstand lakay na pagdarausan ng main rally ang Iglesia ni Cristo. Teka muna Edniel, iba ang in-interview na ngayon. Hindi na si Brigadier General Jane Fajardo. Siya. Ayan, sino yung si Mirna Diploma ba? Ayan. Lakay si Major Diploma, siya ay sa Major Diploma person. Sa NCRPO siya lakay. Sa NCRPO. Si General Jean Fajardo lakay, siya ay baliban sa pagiging director ng Region 3 Police, siya pa rin ang tumatayong spokesperson ng PNP General. Wala pang naililipat na tagapagsalita ulit lakay ng PNP. Wow. Yung hepe ng Public Information Office lakay ng Kampanyo ng PNP, iba na rin, inalis na kay General Fajardo itong si Colonel, yung bago nila lakay na hinapi ko lang yung pangalan. Babae, lalaki? Lalaki. Information Officer. Si Colonel Randolph Tuanyo. Randolph Tuanyo. PIO. Ng PNP. Pero yung spokesperson, yung duty na magsalita sa media at sa mga pahayag ng pambansang pulisya ay si General Jean Fajardo pa rin lakay, ang person in authority dyan. Hanggang lang sa magiging spokesperson pa rin ng PNP. Ang pagkakabanggit niya sa akin lakay, kasi kausap ko kahapon, sabi niya, siya pa rin dahil wala pa raw na-assign. So, antayin natin na magkaroon siguro ng assignment. Oo, kapag meron na. Pero hanggang ngayong umaga, actually, ito siya pa rin ang nagbibigay ng statement. In fact, pinaka-latest assessment dyan sa Quirino Grandstand, in as far as PNP headquarters is concerned, ay generally peaceful pa rin lakay dyan sa lungsod ng Maynila. Kailan mag-assume si Jean Fajardo bilang RD? Ngayon na ba? Siya, nakaupo na. Nag-flag racing na lakay, hindi ata pinapansin dyan yung lead ni Grayson sa Okay na, ito pinapakita natin. Kauna-unahang babaeng regional director ng PRO3. Wow. Ayan, sa report ni Miss Grayson sa lakay, mukhang si General Pardo na yung nanguna ng pagtataas ng watawat dyan. Kung di ako nagkakamali, bago siya naging PIO, attorney din naman siya, si General Pardo. Minsan na siyang naging provincial director din. So hindi na rin bago sa kanya ang mamuno ng hukbo ng ating kapulisan. Okay, maraming salamat Edniel. Ayan. Live
dito sa Campo Crame sa Quezon City, ito si Edniel Ay, teka muna. Balik sa inyo. Lakay. Sandali, ayan, ilan na yung mga nahuli sa gun Gun ban? ban, oo. Ayan, baka di pa alam ng mga kababayan natin na nakalimot, ha? Kahapon, Oo. kahapon may mga sampulan na. January 12, effective yung gun ban, di ba? Hanggang June 11, after election pa. Lakay magbibigay ng bagong numbers ng PNP kasi kahapon sa ambush interview kay General Marbil, 4 yung kumbaga na buena mano. Pero overnight sa Region 3 pa lang, diyan pa lang si Central Luzon Sampu na Lakay, may dadagdag na may nadagdag pa Bebe, na. siya, kadami na huli dyan. Marami na dyan agad-agad Lakay sa overnight. Mukhang more or less 20 kung susumahin. Kasi Region 3 pa lamang at doon sa initial ni General Marbil. So mamaya, agabang tayo ng latest mula rito Lakay sa PNP headquarters. Okay. Okay. Balik sa inyo, Lakay at Sir. Teka, bago ito pakawalan na Edniel, ayan. May mga police generals bang active na nabiktima ng Procap investment scam? Procap, ayan, Procap. Kasi kanina Lakay nagkamali Oo nga, ka. Promac ako ng Promac. Mapapagalitan ka ng Mac. Akala ko Promakalma eh. Procap. Procap, ayan. Ayan, wala, ano bang sabi ng mga bubit mo dyan? Ilan bang active generals ang nabiktima ng Procap investment scam? Hindi ko pala kay personally nakikita yung report at babalikan kita dyan sa investment scam na yan Lakay. Kasi may mga hinuli na ng mga taga CIDG nun sa dyan sa may Makati yata yung office ng Procap. Ayan, ano nangyari? Ayan, okay. Sige, tutukan mo nga yan, Edniel. At bulungan mo na rin si General Marbil na magbigay ng advisory sa mga nabiktima na huwag naman magpapakamatay. Ayan. Kasi may mga nagbabalak na mag-suicide dahil dyan sa biro mo. Ha? Grabe. Oo, pinaghirapan nila na naengganyo sa too good to be true na nakita. Alang niya. Nakakalungkot. Ay, sinabi mo. Okay. Pero wala pa akong personal knowledge report pero may paalala na nga yung CIDG, yung mga too good to be true na scam na yan. Ayan. Huwag magpapadali. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Crame.